Yo, what's up mga katropa? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Eto, nakita nyo ba to? Syempre, ito yung i-feature natin ngayon. All new 2023 Ford Everest Sport. So, eto mga katropa, kaka-launch lang nito noong July 18. So, kaya bago pa lang ito, wala pa tayong test drive nito. Pag-usapan natin yung loob nito, yung labas, tsaka yung mga feature nito mga katropa. Ikutin ulit natin yung buong sasakyan. Tapos, pag may nakursunadahan kayo dito sa sasakyan na to, pwede nyong kontakin si Sir Ace. So, what's up mga katropa? Eto, unahin natin dito sa harap. So, itong Ford Everest ay Everest Sport. Kaya naging sport siya kasi lahat ng kanyang accessories or yung kanyang grill ay naka-dechrome. So, wala siyang chrome na part. Kasi sa titanium, naka-chrome yan. Sinabing naka-chrome, yung part na to, naka-chrome. Tapos, yung mga garnish niya, naka-chrome. Yan yung pinakaiba ng titanium na Everest sa sport na Everest. So, ito, yung kanyang headlight. Naka-LED na siya. Low beam, high beam. Tapos, ito yung kanyang daytime running light, signal light. So, yan yung kanyang grill. Dire-diretso na naman sa kanyang ilaw. Kaya naging C-type yung kanyang headlight, tsaka yung DRL. So, dito sa fog light, yan, naka-LED na rin siya. Tapos, wala kang makikitang chrome accent kasi covered siya ng black. Tapos, meron din siyang tow hook, dalawa sa baba. Yan. Tapos, meron siyang mud flap. Tapos, meron siyang front sensor. Yan mga katropa. So mga katropa, magtungo naman tayo dito sa tagiliran. So ito yung kanyang air vent, functional talaga yan. So may butas talaga dito yan, lusot talaga yung hangin. So yan. Tapos single turbo, kasi yung 4x4 may nakalagay dito na bi-turbo. So dito mo malalaman kung single siya or bi-turbo. Siyempre, yung kanyang fender, ganda, parang muscle. Kumbaga sa tao, athletic itong klaseng sasakyan. Muscular yung kanyang dating. Tapos, ito pa, na-notice ko, itong kanyang garnish na fender dito sa side ay naka-body color. Hindi katulad ng nasa Ranger na matte black. So mga katropa, dito sa kanyang gulong, itong Ford Everest Sport ay naka 255 R20. 255 55 R20. So, ito mga katropa, sport na siya. Kasi hindi na siya 18 or 17, naka 20 na yung kanyang mags. So, package na talaga siya. Hindi ka na kailangan magpalit ng 20s pa. So, ito na, nandiyan na. Tsaka naka gloss black pa yung kanyang rim. Talagang wala ka nang babaguhin sa kanyang mags, hindi ka na kailangan gumastos pa, pero nasa sayo pa rin yun. Kung gusto mo pa rin magpalit ng mags, eh na decision mo na yon. Pero para sa akin, ang ganda na nito. Kasi yung kanyang mags ay maganda yung design.
So mga katropa, magtungo tayo dito sa tagiliran. Meron siyang sport na emblem sa side door. Tapos, yung kanyang side mirror ay glossy black. Meron din siyang turn signal lamp. So itong kanyang side step board, combination siya ng plastic. Tsaka parang rubberized siya, quality. Matibay, anti-slip. Di ka madudulas pagka umapa ka, kahit tag-ulan. Magaspang. So ayan, wala ka makitang accent dito ng chrome. All black siya. So itong Everest Sport ay naka-dechrome siya. Even yung kanyang door handle, naka-glossy black. So dito sa kanyang likod na gulong, mga katropa, is naka-disc brake na rin siya. So maganda siya yung forma ng kanyang gulong. Ayan, no? Di ba? So ang gustong-gusto ko dito, itong kanyang body color niya talaga, yung kanyang slim na fender. Di ba? Tapos dito tayo sa likod. Yung kanyang likod ay naka LED na rin. So ito, yung forma ng kanyang ilaw sa kanyang taillight ay putol-putol Parang ganun Yan. Tapos, ito yung kanyang signal light. Ayan. Yan mga katropa yung itsura niya. Ito yung kanyang signal light. Tapos ito yung reverse light. Tapos dito meron siyang reflector sa baba ng bumper sa tagiliran. Tapos dito naman meron siyang matte black na portion. Plastic na matte black. So syempre, hindi mawala yung kanyang reverse sensor. Yan. Tapos, yung kagandahan nito, nakatago yung kanyang Everest na emblem. So, parang nasa loob siya ng parang salamin. Oo, nasa loob siya. Di ba yung uso ngayon, tinutuklap yan hindi na nakakaw Pero ito, nasa loob na. Protect. Parang kasama na siya sa taillight. Itong part na to, kasama na siya dito. Siguro pag bumili ka ng part na to, ng taillight, buo yan hanggang doon. So, kasama siguro tong Everest na emblem. Kasi ito yung kanyang camera. Kasi mga katropa, wala siyang cut dito Ito yung taillight, buong buo siya. Hanggang doon sa kabila. Buo yung kanyang ilaw, assembly siya. So kapag bibili ka ng ilaw, kunyari nabasag to, papalitan, lahat yan. Lahat yan kasamang pati yung pangalan na yan. So, ito ay naka-power tailgate na rin mga katropa. Pipindutin mo siya dito sa baba. Yan, ito. So, try natin. Ayan mga katropa, try natin pindutin. Ayan. Power na siya. Automatic siya, tapos iilaw na yung kanyang taillight kapag nakabukas yung tailgate. Sarado natin. Ganun din. Ito yung pindutan niya para mag-close. Ayan. So mga katropa, ayan. Ganyan yung taillight niya. Ganyan yung dating. Di ba? Ang ganda. Putol-putol yung kanyang so mga katropa, pasok tayo sa loob. Tingnan natin yung mga features ng kanyang interior. So mga katropa, etong Ford Everest na Sport is 10 inches yung kanyang screen. Tapos, kasi sa titanium mga katropa, 12 inches yung kanyang screen. So, etong Sport ay 10 inches lang. Pero, not bad naman kasi dito mo rin naman makokontrol yung mga
aircon eh. Mga katropa, ito. Start natin dito sa kanyang panel. So ito mga katropa, ito yung kanyang temperature, gauge ng gasoline. Tapos yan yung kanyang pinaka speedometer. So ito, meron din siyang cruise control. Ito yung magse-set ka ng speed mo. Ito, meron din siyang limiter, speed limiter, volume, minus plus, voice command. Sa right part ng kanyang steering wheel, meron siyang menu. Pag pinindot mo yung kanyang menu, ito magse-select ka dyan, press OK. Kapag back, ayan, pindutin mo. Next, tsaka maglilipat ka ng kanta, yan, ng mga songs mo. Answer call, kapag may tatawag sa'yo, dapat nakakonect siya sa Bluetooth sa phone mo. Para pag may tumawag, pwede mo siyang i-answer dito without picking up your phone na sagutin mo para hindi ka delikado sa pagdadrive. Magtungo tayo dito naman sa kanyang center na stereo. So ito syempre, ito yung kanyang monitor, screen monitor. So, ayan, kitang-kita nyo mga katropa, yan yung kanyang mga nababasa mo sa kanyang screen. So, pwede mo dito i-control yung mga aircon mo through your touchscreen. Pwede rin dito sa manual. Yan. Mag-on ka, yan lang. Set temperature, auto climate, tapos mag-set ka ng kung dito yung hangin or nasa paa mo, pwede dyan. Fan, kung hihinaan mo yung fan mo, yan. Tapos, ito yung menu. Yan. Radio, phone, media, Apple CarPlay na rin siya, Android Auto, tsaka yan, owner's manual. Oh, may games. Oh, pwede ka na maglaro. Ayan, oh. O, di ba? Kung may mga bata ka diyan kasama, anak mo, ano, pwede na siya mag-sketch diyan. So, syempre, doon tayo sa menu. So, ayan mga katropa. So, dito sa baba ng stereo, meron pa rin siyang wireless charger. Pero, kung hindi capable yung phone mo, hindi siya gagana. Dapat capable na mag-charge ng wireless yung phone mo. USB Type-C na charging port. Ito yung USB port din siya. Pwede ka dyan maglagay ng music mo. Yan. Pwede ka rin dyan mag-charge. So, dito sa kanyang shift knob, ito ay automatic. Mayroon siyang park, reverse, neutral, drive, at manual mode. Pag manual mode, gaganyanin mo lang siya. Iseset mo lang siya. Yan. Naka-manual mode na siya. Tapos dito ka lang mag plus minus. Pipili ka ng, kunyari, first gear, second gear, third gear, fourth gear. Yan dito. Mag-reduce ka ng speed or gusto mo mag-overtake, mag-low gear ka lang. Ma-minus mo na lang siya. So, balik natin sa park. Yan. So, check natin mga katropa yung reverse nito. Yan. Yan yung kanyang reverse camera. Wala nga lang siyang 360 kasi yung 360 nasa titanium lang siya. So, okay naman siya kasi meron naman siyang auxiliary line na may guide ka para hindi ka mabangga sa likod. So, back to park. Yun mga katropa. So mga katropa, kita nyo naman yung kanyang, syempre yung kanyang aircon vent. Ganda ng dating niya. Ganda oh, may curve. Hindi lang basta ganun, di ba? May naka-curve dyan. Maganda yung dating. Yan, lipat. Pag sarado, isagad mo lang doon, close na. Wala nang lalabas na hangin dito. Tapos, syempre, kahit papano, auto climate control at dual zone pa rin yung kanyang aircon. So dito, katropa, is ano siya eh, parang ano siya, leather pa rin yung kanyang part na dito. Dito yung plastic niya. So meron siya ditong glove box sa taas. Pindutin mo lang yan. Ano siya, yan. Tapos dito sa baba, meron din. So, ang dami niyang compartment sa loob pa lang ng kanyang dashboard. Ayan. Siyempre mga katropa, meron din siyang cup holder. Ito.
Yan. Pwede ka maglagay ng soft drinks, Coke in can, or soft drinks in can, or coffee, or milk tea, kasi na-adjust naman yan. So, tulak lang natin para mag-fold siya. So, itong part na to mga katropa, para siyang wood type na, ano siya gray. Tapos meron ditong aluminum na accent. So, maganda yung kanyang forma. Tapos, dito naman sa kanyang ceiling, syempre, hindi mawala yung ano, map light. Tapos dito yung kanyang sunglass holder or shades. Tapos dito, check natin dito sa kanyang sun visor. Meron siyang salamin, kasamang ilaw. So kung yung misis nyo or yung girlfriend nyo mahilig mag-makeup, ayan no, hindi ka na kailangan magdala ng salamin. Meron na siyang integrated na light. Tapos, saan ka pa? Driver's seat and passenger seat, meron siyang salamin sa kanyang sun visor. So, yung ceiling niya, mga katropa, is parang beige, white. Kasi sa titanium, black to yung ceiling. Kaya, okay na rin siya. At pinagkaiba lang ng titanium sa sport, mga katropa. Yung sa sport is hindi siya naka-sunroof. Yung sa titanium kasi naka-sunroof yan. So, sunroof or moonroof, pwede kang buksan yung kisame para maliwanag sa loob. At pwede mo ring buksan yung salamin para pumasok yung hangin sa loob kahit nakasarado yung mga bintana mo. So ayun mga katropa, tingnan natin yung kanyang quality ng kanyang leather. So ito, syempre yung leather niya, yung upuan, maganda yung quality. Tapos black yung stitches niya. Ayan. Dito naman sa gitna ng kanyang may dalawang cup holder. Syempre, maganda to kasi naka-electronic parking brake. Meron din siyang electronic stability control or tinatawag na traction control. Meron siyang front parking sensor. Meron din siyang terrain command. Kung nasa snow ka, nasa putikan ka, or nasa bato-bato ka, kahit 4x2 lang siya, may terrain command pa rin siya. Ito. So, tingnan natin yung kanyang center console. Leather din yung kanyang center console or yung kanyang armrest. Tapos, check natin yung kanyang loob. Yun. Meron siyang ano dito, 12 volt na charging socket. Ayan mga katropa. 12 volt siya. Pwede ka dyan maglagay ng yung parang cigarette lighter na charging port. Saksak mo yung USB. Tapos meron ditong lagay ng mga coins, card, kung ano pa yung pwede nyong mailagay, natatanggal siya. Tapos napakalapad ng kanyang space dito. Pwede ka maglagay ng kung ano-ano, anong gusto mo, basta kasya nandito. Tapos, ayan siya, meron siyang divider. Nalilipat yan. Ayan, oh. Pwede mo siyang ganyan. Pwede mo siyang tanggalin. O, di ba? Napakaganda. Dito pa lang sa kanyang part na to, sulit ka na eh. Kasi yung iba walang ganito. O, di ba? Sarado natin. So, ito pa mga katropa, oh. Yung kanyang sandalan ng kanyang upuan ay merong sport na naka-emboss. Tapos, syempre, ang kagandahan nito, yung kanyang driver seat ay naka-power seat adjustment. Parang ano siya eh, 6-way siya eh. Plus, may lumbar support din siya dito. Pag sinabing lumbar support, ito, papakita ko ah. Pag pinindot ko yon dito, tsaka dito, ito yung i-adjust niya. So, ito, check natin. So, nakita nyo, lumulobo. Bawasan natin. Yun. Yan, yung kanyang lumbar support. Ito naman, atras, abante, front. Tapos, ito yung kanyang isasandalan niya. Puro naka-power na siya. Tapos, ito yung kanyang angat. Yan, aangat siya. Down. Yan. So, napaka-convenient sa driver. Tapos, dito tayo sa kanyang side na door panel. Meron siyang unlock, lock button. Push button na siya. Tapos,
Ito yung kanyang power fold ng side mirror. Yan o, pindutin ko. Ayun, nagpo-fold siya. Yun. Tapos dito yung kanyang lock ng kanyang bintana. Sa safety na rin ng mga kabataan to. Para hindi sila basta-basta magbukas ng bintana, ilock mo to. Mamaya baka ilabas nila yung leg nila. Tapos mapindot nila tong mga buttons ng bintana at maipit sila. Yon. Ito yung safety niyan. Yan yung kanyang itsura. May X na kanyang na sign. Tapos syempre, mag-adjust ka ng side mirror sa right. Mag-adjust ka. Yan lumilipat to. Down. Up. Ganon din sa left. Ito na yung pipindutin nyo. Tapos ito yung kanyang switch ng kanyang bintana. Magbaba. Yan, 4. Okay? So ito yung kanyang handle ng kanyang bukasan. Ganon din, same lang sila ng wild track bago. Siyempre, yung kanyang part na to is leather. Accent niya dito, naka-aluminum. Parang wood yung accent ng kanyang part na to. So, ayun mga katropa, lipat tayo sa likod. So, ayun mga katropa, dito tayo sa likod ng part. Meron siyang tweeter dito. Meron siyang speaker dito. Ayan yung kanyang mga pocket. Pwede kang maglagay ng drinks mo, pwede rin dyan. Tapos ganun din dito yung bukasan niya. Tapos, sa kanyang center console ay dito yung kanyang adjustment ng aircon. Type-C na charging port, USB na charging port. So, kahit yung pasahero mo sa likod ay meron na silang saksakan ng kanilang charger ng kanyang cellphone. So, syempre mga tropa, dito tayo sa yung kanyang center armrest. Meron siyang integrated na, meron siyang kasamang cup holder. So, yung gagawin mo lang mga katropa, pindot mo lang yan. Pag pinindot mo, di ba? Para siyang electronic. Kasi, dandahan yung pag-slide ng kanyang ng kanyang cup holder di ba? Ayan, dalawa yan. Yan, magkabilaan. So, fold lang, balik. Yan. So, yung aircon niya sa kisame, yan, 4. 1, 2, 3, 4. Meron din siyang mga switch dito. Ganon din sa kabila. Meron din siyang switch doon sa likod. So, check natin yung upuan sa likod mga katropa. Etong part na to is pwedeng mo ma-fold. Ayan yung kanyang upuan sa likod. So, 7-seater SUV. Yan yung kanyang mga armrest with cup holder na rin mga katropa. Ganun din sa kabila. Meron din siyang mga charging port sa likod. So, check natin sa pinakalikod ng kanyang pintuan. So, ayun mga katropa, itong Everest Sport ay manual lang kanyang pag-fold ng kanyang rear seat. Kasi sa titanium, electronic to. Pag pinindot to, magpo-fold siya ng kusa. Hilahin mo lang to, mag-fold na siya. So, malapad yung kanyang cargo trunk. Tapos dito, meron siyang space para sa tools. So, ito yung kanyang ito yung kanyang jack. Kasi ito yung kanyang early warning device. Tapos, hindi siyang stand dito, ganyan. O, di ba? Astig, no? O, parang hood. O, yan. Balik. Yon. So, dito, may space din siya, katropa. Pwede ka rin maglagay ng kung ano dyan, mga basahan, kung ano yung pwedeng panglinis nyo ng sasakyan nyo, wax, shampoo, or kung ano pa. Yan, meron siyang space dito. So, pag tinakpan mo yan mga katropa, yun, hindi siya halata. So, kapag uupuan nyo naman ng pasahero yung likod, hilahin nyo lang to. Yan. Yan. Ganun din sa kabila. Yan, di ba? So, ayan. Full para mag-fold. Di ba? Ganun lang siya kadali. Tapos meron din siyang
trunk light dito. Tapos meron din siyang mga hook dito, cargo. Kung may tali, yan, pwede dyan. So mga katropa, check natin doon sa loob. Ito nga pala katropa, meron siyang ditong socket ha. Meron siyang, yan, dito yung kanyang socket. Yan, pwede ka dyan mag-charge. Okay. Sarado natin. Pindot. Kumanin nyo ha? Kumanin nyo. Yun. Yun. So dito, may space din siya katropa. Pwede ka rin maglagay ng kung ano dyan, mga basahan, kung ano yung pwedeng panglinis nyo ng sasakyan nyo, wax, shampoo, or kung ano pa. Yan, meron siyang space dito. So pag tinakpan mo yan mga katropa, yun, hindi siya halata. So kapag uupuan nyo naman ng pasahero yung likod, hilahin nyo lang to. Yan. Yan. Ganun din sa kabila. Yan, di ba? So, ayan. Pull para mag-fold. Di ba? Ganun lang siya kadali. Tapos meron din siyang trunk light dito. Tapos meron din siyang mga hook dito, cargo. Kung may tali, yan, pwede dyan. So mga katropa, check natin doon sa loob. Ito nga pala katropa, meron siyang ditong socket ha. Meron siyang, yan, dito yung kanyang socket. Yan, pwede ka dyan mag-charge. Okay. Sarado natin. Pindot. Jakaw. So mga katropa, check natin dito yung tuhod ko kung sasayad ba siya sa likod ng upuan. So ito mga katropa no. Ito yung kanyang rear seat. Malawak siya. Tapos pwede mo siyang i-adjust yung sandalan mo dito. Oh. Kapag malayo yung biyahe, pwede ka maganyan. Oh, 'di ba? Convenient. Pagdating mo nang pupuntahan mo, habang natutulog ka, pag gising mo, nandun ka na sa pupuntahan mo. Di ba? Ayos. Tapos, check natin dito sa third row ng kanyang. Bale, mga katropa, slide yung kanyang pwesto dito. Slide. Hindi siya yung parang natutwist yung upuan. So, slide siya. Ayan. Pag aakyat ka doon sa pinakalikod, hawak ka lang dito. Tapos, eto, hilahin mo lang to. Yan. No, di ba? So yung yung kanyang space dito is okay naman, hindi naman siya masyadong masikip kasi pwede naman tong ma-adjust itong kanyang sandalan Katulad nito, i-adjust ko Yan. So ayun, maluwag na siya. Kahit ikaw lang dito sa likod, pwede mo ma-adjust ng mag-isa ka lang. So, ayun, may dito. May hook din dito. Tapos, ito yung may charging socket dito. Yan, may charging socket. Cup holder. Ito yung kanyang speaker. May speaker pa siya dito. So, ang ganda talaga nito. Surround talaga siguro yung tunog nito. Mamaya, try natin yung music niya. Kung maganda ba. So, ayan mga katropa. Malawak. Tara, labas tayo. So, mga katropa, yung passenger seat nga pala niya sa front ay naka 6-way adjustment na rin at may lumbar support na rin siya. Yung likod mo, pag nangangalay, may adjustment din siya. So, ayun mga katropa. Siyempre dito din, meron din siyang dashcam na saksakan para hindi ka napakalat-kalat yung mga wire mo dito. So, dyan na, malinis na siya tingnan. So, ayun. Yan mga katropa. So, ito mga katropa, dito sa kanyang engine ay powered by 2.0 single turbo with 168 horsepower.
Ayan mga katropa. Kasi yung 4x4 variant, doon nakalagay yung bi-turbo. So, ito, single turbo lang kasi. Nasa 4x2 lang siya. Yan, ayun yung kanyang catalytic converter. So, maganda na siya sa kalikasan. Hindi na siya nakaka-harm sa environment. Yan. So, talagang binago na ni Ford lahat. Pati yung location ng kanyang battery, hindi na sa gabal, no? Tapos maluwag na dito. Yusin mo yung fan belt o yung belt, madali na siyang dukutin. Tapos yung kanyang alternator, nasa taas na. Kasi water wading depth ng sasakyan ay umakyat na rin. Kahit pwede mo na siyang i-ano sa baha. So ayun mga katropa, natapos na yung review natin dito sa Ford Everest Sport. Kasama natin dito si Sir Ace Estrecho. Isa siyang sales consultant dito sa Ford Iloilo. So sir, ano nga ba yung price nitong Ford Everest Sport na unit dito sa inyong casa? Good afternoon sa iyo, sir, and welcome to Ford Iloilo. And by the way, I'm Ace Estrecho, sales consultant dito sa Ford Iloilo. And we are pleased to you to visit our showroom kasi nabisita mo yung showroom natin. By the way, yung Ford Everest natin na Sport, which is the next generation 2023 Ford Everest Sport, ang price nun is 2,149,000. So, ito na yung package ng ating sasakyan with the 20 inches wheels. And at the same time, sporty na yung look niya. So, magandang tingnan, pang rugged talaga. And yung down payment nun is, it depends on the bank. Mayroon tayong 15% or 20% ng total price. So, kung may mga concerns kayo or any you are going to ask for a price quotation, then you can message me and or sir on his page, and we will be happy to assist you. And of course, if you have time, then you can visit us here at Fort Iloilo, Barangay Sambag, Haro, Iloilo City, and look for Ace Estrecho. And i-assist ko kayo. And tutulungan ko kayong approve sa bank or any kung ano man yung mga ano nyo, mga gusto nyong gawin natin para ma-approve yung loans nyo sa sasakyan. So, you can call 09211-803-351 or visit my Facebook page, which is Ace Estrecho by Ford Iloilo. Yun lang, sir. And guys, follow nyo yung page and share nyo yung YouTube page ng automotor.ph. This is yung kay sir. Ang galing ng mga reviews niya. Wow naman! Updated. Wow! So yun mga katropa, na bigyan na kayo ni Sir Ace ng idea kung ano yung presyo ng Ford Everest Sport. So, 2,149,000. 149. Bale, Iloilo price siya, di ba? Iloilo price Yun. yun. So, tumatanggap din naman kayo ng ano, di ba? Outside Iloilo, di ba? Yes, sir. Manila price sila, pero shoulder ninyo yung Yung ship. shipping. So, ayun. If you want to pick up in Manila, then we can give you Manila price, provided we will give you a discount of additional 60,000 pesos on the SRP. So, pwede din kayong magpa-ship, tapos dito na lang i-register sa Iloilo City. Kami na yung bahala. Dito yung approval ng bank, and then the registration will be here in Iloilo City, para at least mas madali sa inyo yung mga renewals, and then at the same time, if may mga concerns kayo sa salakyan in future, and then meron kayong malalapitan na sales. So ayun mga katropa, maraming salamat sa inyo at maraming salamat din kay Sir Ace sa pag-assist dito sa Ford Iloilo. Maraming salamat mga katropa. Syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe. Syempre, i-on ang notification bell para updated kayo sa i-upload kong video. Maraming salamat mga katropa. God bless.